Well, August na po, isang buwan na lang po, sisilip na si Jose Marichan, ang immortal na Jose Marichan. No? Kumusta po kayo? Kumustahin nyo nga po yung katabi nyo. Sabi mo sa kanya, how's traffic? Alam nyo ba na it will take you 1 hour from Baliwag to Baliwag. Minsan lang naman daw, pero nakaranas po talaga tayo. Sino ho dito naka-experience po talaga ng katindihan ng traffic? Kahit saan ka pumunta, ma-traffic. No. Sabi ni Nanay Regina, mas mabilis pa yung lakad ko kaysa sa tricycle. No? Naunahan pa niya. At kahit saan ka talaga magpunta, talagang traffic po. No? Ngayong buwan ng August, very special. By the way, kahapon, simula po ng Friday, ay natapos po ng mga leaders ang atin pong mid-year planning. We evaluated mula po ng January hanggang July, and then we made an evaluation. We made some solutions sa tulong ni Lord at mga calendar of activities starting from August to December. At isa po dun sa mga highlight ay ang ating pong first fruit offering, ang ating Thanksgiving celebration at ang ating pong Christmas party gagawin natin. Hindi po sa church, gagawin natin sa isang resort. Mag-swimming tayo, doon tayo kakain, magbabaon tayo. Grabe, no? Pumalakpak kagad nung narinig ko yung swimming, no? Sige nga po, palakpakan natin si Lord. No? Amen! Bakit? Kasi po, medyo masikip na po talaga dito. Sa mga chairs na meron tayo ngayon, hindi magkakasya yan. Saka, mas maganda ho doon dahil kung saan man po yun, no, ay makakahinga po tayo na maigi at higit at makakapag-relax din. Okay? Sino ho dito nagpipray po sa ating church? Say amen. Sa buwan na to, ang series po natin is called I Know a Name. Nung iniisip ko at pinagbubulay-bulayan ko po yung tema na yan, I came across a song from Elevation at yung nga po yung kinanta kanina, I Know a Name. Sabi ko, tama-tama. Pag-aaralan kasi natin based on Proverbs 18 verse 10 and some other biblical references about the topic, the name of God. Ang iba't ibang bansag at pangalan ng ating Panginoong Hesus. Hindi po dahil marami ang Diyos, kundi ang mga kapahayagan ng Panginoon ay naipapahayag at naipapakita sa pamamagitan ng kanyang bansag at sa kanyang pangalan. Halimbawa, yung nanay mo, tatay mo, hindi lang po tatay ang tawag sa kanya. Yung iba sa inyo, ang tawag nyo sa kanya ay ina ng laging saklolo o ama ng laging saklolo. Laging nagre-rescue, lagi kang sinusundo, lagi kang hinahatid, no? O di kaya naman Superman, may super dad, no? So, just like that, ganun din po ang ating Panginoon. Naririyan po yung pangalan niya na kung saan siya ay binansagan o binigyan ng katangian na siya ay dakilang tagapagpayo, tagapagligtas, Yahweh, makapangyarihang Diyos, Mesiyas, Elohim, Jehovah Rapha, ang Diyos na nagpapagaling, El Shaddai, Jehovah Jireh, ang Diyos na nagkakaloob, Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin, at tagapagligtas. So we're going to talk about name. Everybody say name. Meron akong kwento patungkol sa isang job interview. Habang ini-interview po ng isang boss, ang isang babae, napansin po niya na ang babaeng ito ay maganda. Parang yung katabi mo, maganda. Kaya tinanong po niya yung babaeng ito, Lady, before I start my interview, I'd like to know what's your name? At ang sagot po ng magandang babae na to ay, well, my name is Lily. Sino ho dito pangalan mo, Lily? Sabi niya, napakaganda naman ang pangalan mo. Bagay na bagay sa mukha mo. Lily. Bakit Lily ang pangalan mo? Well, ang sagot po niya, kasi po, nung pinanganak po ako, a lily petal fell from the sky and fell on me. Ayun pala. Nung pinanganak daw po si Lily, may bumagsak mula sa itaas. Ewan ko, siguro gardener yung kanyang nanay o tatay. Meron pong petal ng lily na bumagsak, dumampi sa kanyang mukha. Kaya sabi po ng komadrona, ano ipapangalan natin sa anak mo? Pangalan na lang nating Lily because a lily petal fell on her face.
Natuwa po yung boss. Sabi niya, ang sarap mag-interview, no? Ang ganda ng babae na to. Kinabukasan, may interview po siya. This time, lalaki. Kaya lang po kabaliktaran kasi ang lalaking ito masungit. Mukhang yung kanyang mukha'y pinagbagsakan po ng langit at lupa. Kaya tinanong po niya, before I start my interview, I'd like to know, what's your name? At ang sagot po ng lalaki na to, my name is Piano. My name is Piano. Hindi nyo na-gets yung joke. Pinagbagsakan siguro siya ng piano, kaya Piano yung pangalan niya. So we're going to talk about names. Pakitanong mo yung katabi mo, what's your name? Tapos tanungin mo siya, what did you went through? Anong pinagdaanan mo? Bakit yan yung pangalan mo? Sino dito, baka mamaya ang pangalan nyo ay vice grip. O di kaya bato. Names are very important to us because they often do more than just identity and identify an individual. Names can actually reveal who a person is and what he or she is like. Ganun po kahalaga ang pangalan. Pag tinanong niyo po yung pangalan ko, ang pangalan ko po kasi pinagsama ng pangalan ng tatay ko sa kanang nanay ko. May significance po yon. Ganon din po ang pagpapangalan ng mga magulang sa lumang tipan, sa Bible. Hindi sila nagpapangalan dahil may nakita silang artista, Marimar, Gloria Romero. Noong unang panahon, pag nagpapangalan sila, ito po'y uri ng hula o prophecy na paglaki ng batang ito, mabubuhay po siya sa kanyang pangalan. However, pagdating po sa ating Panginoon, kakaiba. Dahil ang Diyos ay hindi lamang po Diyos sa kanyang pangalan, marami siyang bansag. Inuulit ko po hindi po maraming Diyos, iisa lang ang ating Diyos, pero marami siyang bansag dahil marami po ang nakaranas ng kanyang kapangyarihan, kabutihan sa kanyang buhay. At dahil po doon sa kanilang mga karanasan, nagkaroon po sila ng realidad, ng explanation at realization na ito po ang Diyos para sa kanila. Isang commentator ang nagbilang, sa buong Biblia daw po, meron daw po tayong makikita na 63 na pangalan na may kinalaman po sa bansag, sa kakayahan at pagkatao at kapangyarihan ng ating Diyos. Sa tingin po natin siguro sobrang dami na yan. Pero when you think about how great and how good God is, palagay ko po, kulang pa po yung number na yan. Sobra pa sa palagay ko ang bansag na pwede nating ma-discover patungkol kay Lord. Ang mga pangalan na to, yung nakita natin kanina sa ating series photo, ay meron pong 4 na katotohanan na pinatutukuyan. So bilang pasimula, why study the names of God? What is the significance about the names of God? Number 1, during their time, God's names help people distinguish the one true God from the other gods. Tandaan nyo po, sa Israel, marami silang mga karatig bayan, karatig syudad, karatig bansa na meron pong mga Diyos-Diyosan na peke. Meron pong mga sinasambang Diyos na hindi po totoo. Kaya sa dami po ng mga Diyos, nandun po si Osiris, nandun po si Ra, nandun po yung Diyos ng mga Ehipto. Alam niyo po ba sa Egypt pa lang, meron silang 400 million gods and goddesses. Na sa sobrang dami po, hindi po tuloy malaman ngayon ng mga bata na wala pang muwang, sino ba talaga ang totoong Diyos? Kaya naglagay po ang mga elders, ang mga men of God, ang mga women of God, ng mga bansag patungkol po sa katangian kung sino talaga ang ating Diyos. In other words, pag nababanggit po yung salitang Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, which is yun yung karanasan mismo ni Abraham, ito po yung nagbibigay ng isang kaibahan na iba ang Diyos na meron tayo kumpara sa mga Diyos-Diyosan ng ibang bansa. Number 2, bakit kailangan pag-aralan ng salita ng Panginoon, ang pangalan ng Diyos? Because God's name describe His character and attributes. Ang pangalan ni Jesus ay nagsilabasan o lumalabas sapagkat ipinapaliwanag neto kung ano ang kakayahan at pwedeng magawa ng Diyos sa ating mga buhay. Halimbawa po, nagkukulang ka bilang isang estudyante o bilang isang ina, bilang isang ama,
and then nag-pray ka sa iyong kakulangan, sa iyong kahirapan, biglang naranasan mo na biglang may kumakatok at may mga kinakasangkapan ng Diyos para tulungan ka, para ipaabot ang mga tulong na kailangan mo sa araw na iyon, at biglang sumagi sa iyong isip, ang Diyos ko ay Jehovah Jireh, ang Diyos na nagkakaloob sa aking pangailangan. Pangatlo, God's name were drawn out from the experiences of those who trusted Him. Ang pangalan po ni Yahweh, ang pangalan po ng Diyos, na iba-iba po ang naging bansag sa Kanya, ay nagmula at galing po sa mga tao na piniling magtiwala sa ating Diyos. Isa nga po dun sa example, si Abraham, naalala niyo po, sinubok siya ng Diyos, ipinapahandog sa kanya si Isaac, na ang dapat ihandog dapat ay tupa, pero pinili ng Diyos na ihandog niya ang kaisa-isa niyang anak. Pero bagamat mahirap sa kanya na gawin iyon, pinili ni Abraham na sumunod nung itutusok na po niya o i-struck na po niya yung punyal patungo kay Isaac. Bigla po siyang nakarinig ng kaluskos sa gilid ng kanilang altar. Naroroon pong isang ram na ang kanyang sungay po ay parang tila bagang naipit sa mga sanga. At kinuha po niya iyon, nagsalita po ang Diyos sa langit at ang sabi niya, huwag mong gawin, huwag mong saktan ng iyong anak, sapagkat ngayon napatunayan ko na walang bagay na hindi mo kayang ibigay para sa akin. At mula noon, tinawag po ni Abraham ang Mount Moriah na ang Diyos ang nagkakaloob. The Lord who provides. Pang-apat at panghuli, why study the names of God? Because God's name will draw us closer to Him intimately more than the miracles and answered prayers. Mahalagang pag-aralan ang pangalan o mga bansag at pangalan ng ating Diyos sapagkat ito daw po ay ginagamit ng Diyos para ilapit po ang ating mga puso at mga buhay para turuan tayong lalong maging malalim sa ating pagkakakilala at sa ating relasyon sa Kanya. Mararanasan po natin ito ngayong buwan na to because we have formed a devotional na ang pamagat po ay Names of God. So starting po mamayang gabi o bukas, ano na bang araw ngayon? August 3. Parang ano na tayo, no? Na-late na tayo eh. Meron tayong susundang devotional na patungkol po sa bawat araw, iba-ibang pangalan at bansag ng ating Diyos. Okay lang po ba yon? Tapos sa baba, isusulat natin per page, ano yung nakita mong pangako ng Diyos, ano yung nakita mong pasasalamat na pwede mong pasalamatan ng Panginoon, and then ano yung mga prayer na gusto mong ipag-pray kay Lord, at sa dulo po, 4 na P, what are your plans and actions? Halimbawa, I will never stop praying knowing that God hears my prayers. So may mga action. Meron pong promise, merong prayer items, merong praise items, and then merong plan and action. Sino po dito ready pong mag-devotion sa buong buwan ng Agosto? Say amen. Okay, palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Amen. Now, bakit po mahalaga ang 4 na prinsipyong ito? In times of difficulties and distress, we get to know Him deeper as He reveals Himself more. Napansin ko po, mas nagpapakilala at mas nakikilala natin ang Diyos, hindi sa mga masasaya at masaganang panahon ng buhay natin eh. Mas nakikilala talaga natin, mas natututo talaga tayong tumawag at lumuhod sa ating Panginoon sa mga panahon na nahihirapan tayo. Totoo po ba yun? Amen. I'm not saying po na God does not reveal Himself during times of blessings and prosperity. I'm just saying, mas nakikilala talaga natin ang Diyos sa mga panahon na tayo po'y may tinatawag na difficulty. Taas nga pong kamay dito ngayong umaga na to, meron kang mga kahirapan, difficulty, o mga hindi kaaya-ayang karanasan sa buhay at nagpapakita ito na kailangan mo ang ating Diyos. Taas nga pong kamay. Say amen. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, pareho pala tayo. And you know, bilang mga tao, ito yung madalas nating sinasabi. Nung panahon po siguro, nung 2017 yata, nauso ito sa Facebook, naalala ko yung salitang, the struggle is real. Sino pong nakaalala ng gano'n? No? The struggle is real. Totoo talaga ang mga pinagdadaanan ko. Parang gusto pong ipasabi sa madla, sa social media, tingnan nyo maigi. Check on me. No? Alamin nyo bago nyo ako husgahan because what I am facing and experiencing is really real. The struggle is real. Sino dito ngayong umaga na to
Talagang gusto mong ipasabi sa katabi mo, totoo talaga yung mga pinagdadaanan mo. Pero meron akong gustong sabihin dyan in line with this series. No? We keep on saying that the struggle is real. We keep on saying that the challenge is real. We keep on focusing and saying that the pain is real, that our depression and stress is real. But I want you to know that so is God. He is real. His name is real. His love is real. And His power is real. What am I saying, mga kapatid? Don't just focus on your struggle. Don't just focus on your challenges. Don't just focus on your pain. Focus on God. Kasi mas real ang Diyos kesa sa mga pinagdadaanan mo sa araw na ito. Amen po ba? Amen po. Now, hindi natin sinasabing, huwag na lang natin pansinin yung problema natin, Pastor. No. Ang sinasabi ko lang, focus ka sa mas totoo at hindi nagbabago. Sino po yon? Ang ating Diyos. Amen? At ang challenge po sa series na to is to call upon the name of the Lord. Mamaya tuturuan ko kayo mag-pray. Meron kaming natutunang prayer sa summer class ko po sa ATS. Call upon His name and He will deliver you. He will rescue you. He will reach out to you. Itong prayer na to natuturo ko sa inyo, very kakaiba, extreme. Hindi ito yung madalas nating nakasanayan, nakagawian. But as I started praying this prayer, napansin ko po, tinutugon ng Diyos. Mamaya po, ituturo ko po sa inyo, no, para hindi kayo antokin. So let us call upon His name because the Lord will surely deliver us, He will rescue us, and He will reach out on you. No? Alam niyo po ba, bakit naglagay ang Diyos at pinayagan ng Diyos na maglagay siya ng maraming bansag patungkol po sa kanyang katangian at kakayahan? Ito po yung sagot. Noong panahon po ng Israel, marami pong mga abusadong Pariseyo, teachers of the law, mga makapangyarihang hari, na imbis na tulungan po ang mga mahihirap, marginalized sector, marginalized people, the lost, the least, and the last, inaapi po nila. No? Ang lalo ho nilang pinapatawan ng mataas na taxes, ang mga widow, ang mga balo, ang mga orphans, wala ng magulang. Kaya, ang konsepto ganito, ang mga makapangyarihan, pag meron silang pangailangan, ang dami nilang pwedeng tawagan. Ang dami nilang pwedeng lapitan. Tama po ba yon? Ang mga makapangyarihan, lalo na po sa konsepto ng politika, ang dami nilang pwedeng lapitan, ang dami nilang backer, ang dami nilang koneksyon. At ang reason kung bakit nagbigay ang Diyos ng pahintulot na damihan na kanyang bansag na pangalan, dahil ang konsepto ay ganito, saan at kanino hihingi ng tulong ang mga mahihirap? Kung wala silang mahingan ng tulong, kung wala pong nakikinig sa kanilang mga panalangin, kung walang pumapansin sa kanilang mga pinagdadaanan, ang sabi ng Diyos, sa akin sila pwedeng tumawag at tutugunin ko ang kanilang mga pangailangan. Amen? Kaya para ho sa iyo ito, ang mga pangalan ng Diyos. Now, nag-research po ako. The names of God or the word name in the Old Testament means individual marka. Nang ibig sabihin po, ito ho talaga nagbibigay kaibahan. Ito ho ang pinaka-ebidensya ng pagiging iba ng ating Diyos sa ibang mga Diyos-Diyosan. However, in the New Testament, the word for name comes from the verb that means to know, ang malaman. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang malaman. Ang makilala ang ating Diyos. So pag pinagsama po natin ang konsepto o kahulugan ng salitang name, ang ibig sabihin po nito is, to know the name of God means to personally know His personality. Minsan po, ang pagkakakilala natin sa ating Diyos ay malabo, hindi klaro, hindi malinaw. Kaya minsan dahil mali ang pagkakakilala natin sa ating Diyos, mali rin po ang ating pagsunod at pagtawag sa Kanya. As we begin our study, let me state 4 foundational principles about the names of God. 4 po na pillars na pwede nating panghawakan patungkol po sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Sabihin mo nga, 4. Number 1, these names are given by God. It's not a thought coming from people. Although sinabi ito ni Abraham, the Lord is my Jehovah Jireh, ito po'y nagmula mismo sa ating Diyos. Hindi ito galing sa isip o idea ng tao. Galing mismo sa ating Panginoon. Sa madalit sabi, ang mga pangalan at bansag ng Diyos ay regalo ng Diyos para sa iyo at para sa akin.
You know, this topic, let me warn you, ay medyo mabigat, medyo bago, lalo na doon sa nagsisimula pa lang sa pananampalataya. Kasi ang alam lang natin na pangalan ng Diyos ay Jesus, Ama. Pero this time, this is a shocker, marami tayong makikitang bansag o katangian ng ating Panginoon. Amen? Pangalawa, na foundational or pillars principles. Each name of God reveals one of His qualities or characteristic. Bawat pangalan ng ating Panginoon, nagpapakita ng kanyang kakayahan at ng kanyang katangian. Halimbawa, yung kanyang bansag na Emmanuel, God with us. Ang ibig sabihin po noon, sa panahon na hirap ang Israel, sa panahon na hindi po kaaya-ayang bumisita sa Israel because of political chaos, nandun si Herodes, dumating po ang isang Diyos, si Kristo, ipinanganak sa sabsaban. Ang sabi po ng mga commentator, hindi ganun kakomportable ang kapanganakan ni Jesus. Kung siya'y hari at Mesiyas, dapat ipinanganak siya na dakila, marangya, royal, dapat ang kanyang kapanganakan. Dapat St. Luke's, hindi po sa sabsaban lang eh. Pero ganun nga po ang konsepto ng kanyang pangalan na Emmanuel. Dumating ang Diyos sa panahon ng iyong paghihirap, sa panahon ng iyong pagdudusa, nakikisimpatya ang Diyos sa iyong pinagdadaanan. Pangatlo na prinsipyo, the names of God were given to God's people in order to help them go through a moment of need. Alam niyo po, my prayer and my declaration for this whole month of August, kayo mismo po ang magpapatunay na hindi lang Jesus ang pangalan ng ating Diyos. Hindi lang Ama ang pwede niyong itawag sa ating Panginoon. I-reveal, ipapahayag ng Diyos ang kanyang pangalan ayon sa iyong mga pinagdadaanan, ayon sa iyong mga pangailangan. Sige nga po, palakpakan nga po natin ang ating Diyos. At ang pang-apat po na foundational principle is use these names when you call out to God in prayer. Gusto ko kasing mag-grow ang mga taga-Zion Baliwag. You know, habang binibigyan tayo ni Lord ng dagdag ng mga disciples, not just in quantity, but I want you to grow in quality. Na kahit kayo lang, kahit wala sa church, ano man ang profession ninyo, you can confidently pray and declare to your situation, to other people, because you know God even more sa iyong mga buhay. Amen? Now, ito pong names of God ay nagtatanong po ng isang makahamong tanong. Challenging question. Ano po yung tanong na yon? Do I know God in this way? Do I know God in this way? Alam niyo po kasi kung bakit, no? Kaya tayo hindi nakakalagpas sa ating sitwasyon. Kaya tayo na-stuck up sa ating mga kalagayan at kondisyon. Kasi ang pagkakilala natin sa ating Diyos ay nababox sa isang konsepto lang. You know, ang hamon ni Lord ngayong umaga na to, come on. Higit pa ako sa iniisip mo, higit pa ako sa mga napag-aralan mo. I am greater, I am powerful, I am awesome. Amen? The names of God are personal, promising, paternal. In other words, kung wala ka ng ama, papadaman ng Diyos sa iyo, siya ang magiging ama mo. Yayakapin ka niya, ipagtatanggol ka niya, at magiging responsable siya para sa iyo. And the names of God are powerful. The moment you call on His name, sabay-sabay tayo. Ready, go. He will answer. He will deliver. Amen? Tinignan ko po ang e-book ni Tony Evans. Sino ba si Tony Evans? Kilala niyo po ba si Tony Evans? Siya ho ba yung gumawa ng Vans na sapatos? Hindi po. Si Tony Evans ay ama ni Priscilla Schreier. Sino po nakakilala kay Priscilla Schreier? Siya ho yung babae na bumida sa war room. Yung kulot na negra na napakahusay na nakita at napanood uli natin sa moving The Forge. Tama ba? Siya si Priscilla Schreier. Actually, she is a pastor. Ama po niya ito, si Tony Evans. Sabi ni Tony Evans sa kanyang librong The Power of God's Name, basahin natin ito ng sabay-sabay. Go. God will often allow us to be in a situation with no possible solution. Nalagay ka na sa ganyan, di ba? This is so we can discover that God is our solution. He allow us to hit rock bottom in order for us to learn that He is the rock at the bottom. He will put us between a rock and a hard place,
A situation that seems confusing, incongruent, and chaotic, magulo, and He will often do this when He is getting ready to reveal something new about Himself to us. Sa journey ng iyong Christian life, this is my prayer. Magpapahayag, magpapakilala ang Diyos sa iyong sitwasyon. Sa iyong kalagayan, inaalaw ng Diyos ang mga imposibleng sitwasyon, pero hinihingi ng Panginoon ang iyong partisipasyon na kailangan mo magtiwala at tumawag sa Kanya. At sabi ni Lord, naghahanda ako ng pagpapahayag at pagpapakilala ko sa iyo kung sino talaga ako. You know, nung ako po'y nag-aral sa Bible School, I was thinking na malaki ang utang na loob ni Lord sa akin kasi iniwan ko po ang pagiging seaman, mas pinili ko po ang magpastor. So sabi ko, Lord, dapat di ako nahihirapan eh. Sino dito, kagaya ko, ang konsepto mo sa Kristyanismo, pag sumunod ka kay Lord, nagtiwala ka kay Lord, pag pinili mong mag-church, dapat walang problemang tumatama sa buhay mo. Pero kabaliktaran ang nangyayari, isn't it, di ba? The more na nagtitiwala ka kay Lord, the more na nagdidesisyon ka na magpakabuti, sumunod, iwasan ang mali, maglingkod, sundin ang Diyos, parang lahat yata ng araw ng problema nakatutok sa inyo o sa atin. Sino dito nakaka-relate? And during that time, I was thinking, Lord, parang hindi kita maramdaman. Parang hindi kita makita. Pero lo and behold, doon ko na-experience, dalawa pong name ni Lord na totoo sa buhay ko. First, the Lord is my Jehovah Jireh. The Lord will always provide. The Lord will always provide. Pangalawa, I came across, mayroon pong tindahan sa Karuhatan, yung iba kong mga kaklase, naglalakad lang po. Ako po, pag walang pera, mula po Karuhatan hanggang Monumento, nilalakad ko. Marulas, Bibi, Tulyahan River, Nabotas, o Malabon, dadaan po ako sa Evergotesco. Kung nakaabot ko kayo ng Evergotesco, lalakarin ko. Pag nakita ko na po Evergotesco, sabi ko, malapit na ako sa church. Tapos po, dadaan ako sa may Grand Central, na SM na po ngayon. Pagdating ko doon, pagod na pagod ako. Kala mo may pang-merienda, walang pang-merienda eh. Pero doon ko po nakita ang isa pang bansag ng ating Diyos. That my Lord is my Jehovah Rapha, the Lord who restores my health, the Lord who heals my sicknesses. Therefore, to know God's name is to experience His nature. And that level of intimacy is reserved for those who humbly depend on Him. Mga kapatid, para lang ho ito sa mga nagpapakumbaba at handang kilalanin ng Panginoon sa gitna ng kanyang kahirapan. Kung hindi ka nakakaranas ng kahirapan, kung umiiwas ka sa kahirapan, hindi mo makikita ang kapahayagan ng Diyos sa iyong buhay. So sa ating pag-aaral, pumili po ako ng 10 lang po na pangalan ni Jesus o bansag niya sa buong Biblia. Ito ho yung mga titingnan natin, hindi man lahat, pero mga titingnan po natin. Number 1, God is also the God of Creator. Ang tawag sa Kanya, Yahweh Elohim. God is also the Lord. Ang tawag sa Kanya, Yahweh Adonai. Kaya di ba ang Hillsong may kantang Adonai, no? Ibig sabihin nun, the Lord, His Lordship. And then, God is also our God of peace. Ang tawag doon, Jehovah Shalom. Everybody say Shalom. Di ba naalala nyo, nung uso-uso po yung mga beauty pageant, di ba? Anong mga greetings ng mga taga-Jamaica? Shalom Malaika. Yeah. Ang ibig palang sabihin nun, peace. At ang totoong kapayapaan nagmumula sa ating Diyos. And then, God is our provider. He is our Jehovah Jireh. These are the Hebrew names, itong mga blue. And then He is the God of the covenant keeper. He is Yahweh. Tinutupad niya ang pinangako niya sa iyo. It may take time, pero tutuparin niya magkakatotoo. And then, He's the God Almighty, El Shaddai. The God who is there. Everybody say, who is there? He is Jehovah Shammah. He is God the healer. He is Jehovah Rapha. And then He is God of power. Pag may nangaapi sa'yo, feeling mo wala kang tagapagtanggol, call upon the name of Jehovah Shabbaut. Lord, Ikaw ang tagapagtanggol ko. You will fight my battles in life. Amen? And then, God is my banner. He is Jehovah Nisi. Hindi po yan noodles, Nisin. Baka iniisip nyo Nisin. Jehovah Nisi. Amen?
Sa pagpapatuloy po sa libro ni Tony Evans, The Power of God's Name, sabi niya, with all of these names of God, ang mensahe ng Diyos is this: the Lord is your personal shepherd. And whatever you need right now, He is our right now God. Ano man ang kakailanganin mo, gusto mo ng pangailangan, gusto mo ng isang Diyos na magkakalob na yung pangailangan, God can be what you want Him to be. He is the God of right now God. Everybody say, a right now God. Ready, go. A right now God. Turn to your seatmate at sabihin mo sa kanya, I have a right now God. Meron akong Diyos na Diyos ko ngayon mismo. Hindi siya Diyos sa mga susunod na araw. So again, ang challenge is, do I know God this way? Do you know God this way? Kilala mo ba ang Diyos sa ganitong kaparaanan, kapahayagan? Okay, by the way, introduction pa lang po yun. Kasi dapat, Wednesday ko po ito introduce eh. Kaya lang, dahil wala tayong pagkakataon, so introduction pa lang po ito. Ito na po yung totoong sermon. Ang pinakatalata ho talaga natin sa series na to ay matatagpuan po sa Proverbs 18 verse 10. Ang Proverbs 18 verse 10 ay very short, simple, yet powerful, profound Bible verse. Basahin nga po natin ito ng malakas at sabay-sabay. Go! The name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are... Isa pa nga po, ready, go. The name of the Lord... Kung kilala niyo po si Steve Cuban, kanta niya ho ito eh. Di ba? Kami nila William, nila Lee. Lee tuloy, nila Arlene. Sila Lee, hindi pa yata nila naabutan yun eh. The name of the Lord is a strong tower. Now, ano pong ibig sabihin yan? Hindi naman uso na ngayon yung tower. Wala namang touring nakikita ngayon eh. Sa konsepto ito nila, during Bible times, ang tower, very powerful picture of safety and refuge. So dahil dyan, let me start my sermon. How do we make most of the names of God? Paano ho tayo makakaranas ng pakinabang, pagpapala, at mga pangako ng Diyos base sa kanyang pangalan? Sino ho dito handa nang makinig sa salita ng Panginoon? Say amen. The name of the Lord is a strong tower. The righteous runs to it and are safe. Pag gumagawa ako ng sermon, gusto ko po simple at madaling matandaan. So base po sa talatang ito, sa Proverbs 18 verse 10, meron pong 5 prinsipyo na dapat nating katutunan. Number 1, we must know the place where to run. When we're needy, when we are guilty, we should run to the name of the Lord. Of course, yung place na yan, hindi yan geographical location, symbolical yan. Yan po ay merong spiritual meaning. At ang spiritual meaning ng place na yan ay walang iba kundi ang pangalan ng ating Panginoon. Kung meron mang isang realidad na totoo sa ating buhay, regardless kung ano man ang kalagayan o estado natin sa buhay, every one of us faces trouble. Every one of us faces trouble. Naalala ko dati, nabasag ko po yung salamin namin dahil may hinahabol po akong manok eh. Sino ho dito nung bata ka, ang dami mo mong kalukuhan gustong gawin. No? Hinahabol ko po yung manok, gusto ko pong batuhin. Wala akong kaalam-alam. Ang bilis pala ng instinct ng manok, nakakaiwas. Pagbato ko po, natamaan ko po yung salamin namin. At nung nabasag po, nung time na yun, hindi pa masyadong maingay yung mundo eh, tahimik. Maririnig mo talaga pag magiginawa kang kalokohan eh. Naku po, basag. Lahat po ng mga tao, kahit po yung mga nagtotong-its, nagtinginan. Wala sila nakita kundi ako. Sabi ko, lagot na ako. Alam yung ginawa ko? Naghanap ako ng lugar na safety. Sino ho dito pag nakagawa ka ng kalokohan, naghahanap ka ng lugar na safety? Alam nyo, naisip ko ng safety na lugar? Ang safety na lugar na naisip ko, ilalim ng kama. Sobrang dumi ho doon, talagang maalikabok. Nagstay po ako doon ng kalahating araw at inaabangan ko, may sisigaw, nasaan na si Albert? Kabang-kaba talaga ako sa tatay ko kasi alam ko, mapapalo ako eh. Pinalabas pa ako ng nanay ko, pawis na pawis ako. Siguro I was about 10 years old. At paglabas ko po, imbis ng pagalitan, niyakap niya ako.
And I found out that the safest place is not a place actually, but in the place of a loving arms of my mother. Where do you turn to when you face struggles in life? You know, people flee from different places looking for peace and protection when they have a problem. They go to place to relax. Punta tayo sa lugar na may swimming. Punta tayo sa lugar na mala nature, yung may kape-kape. Yung iba po, pagka naman problema, ito po yung irony at paradox. No? Pag may problema sa pera, taas nga po kami may problema sa pera dito. Kagaya ko. Ako lang po ba? Tayong dalawa na lang. Wala na. Sino pa ho dito may problema sa pera? Oh, si Joy pa. Aba, marami pong umaamin dito. Amen. Talaga, Sis Achi, may problema ka sa pera? Feeling ko parang mayaman to si Sis Achi, di ba? Alam mo, the irony, pag may problema, ang mga tao, saan pumupunta? Sa casino. Kung kailan wala na silang pera, nagsusugal pa. Totoo po ba yan? Nakakita na ho ba kayo ng hirap na hirap, tapos naiinggit ka bakit mas maganda pang cellphone niya kaysa sa'yo? Namamalimos. Ibig kong bigyan. Nung umupo, nakita ko po nag-i-scatter. Alam niyo po yung scatter? Sugal yun eh. Tinanong ko po siya, bakit po kayo nag-i-scatter? Namamalimos lang kayo. Sabi niya, sir, kasi pag tumama ako dito, malaki-laki kikitain ko. At alam natin, sa sugal, walang nananalo, lagi kang talo. Totoo po ba yun? Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang magsusugal. Maraming mga tao, pag tuliro sila, pag hirap na hirap sila, ang pinupuntahan at nilalapitan nila, mga maling lugar, mga maling pangalan, nagsusugal sila. Yung iba naman po ipupunta sa bar. They will turn themselves to a bottle of beer or wine, thinking na pag ininom nila ito, magkakaroon sila ng kapayapaan, magkakaroon sila ng kagalakan, para lang malaman na pag uwi nila, nag-iisa na lang sila, hindi pa rin nawawala yung problema, mas lalong lumala. Some other people go to fame during times of difficulties para makalimutan nila ang kanilang problema. Pero sa ating mga anak ng Diyos, sa ating mga Kristiyano, come on, the place to run in times of trouble is we go straight to the name of the Lord. We go to the name of the Lord. You know, pag meron pong bagyo, pag meron pong tsunami alert, pag meron pong lindol, meron pong mga pinapaliwanag at pinapaalala lagi ng paulit-ulit, ito ang evacuation area. Ito ang evacuation area. Bawat side, naglalagay sila ng evacuation area. In other words, pag nahihirapan ka at may pinagdadaanan ka, the name of the Lord is your go-to option. It is your emergency evacuation. It is your place of refuge. When you are in trouble, go straight to the name of the Lord. Alam niyo po, ang sabi po ng isang Kristiyano, when I have a problem, I choose to talk to God first before talking to people. Alam niyo, mali natin. Kagaya ko rin po, kayo, na pag may problema ko, mas gusto kong ipaalam muna sa iba na feeling ko makakatulong to eh. Kesa ipaalam ko muna kay Lord. Sino po dito naniniwala, mas maiging ipaalam mo muna sa Diyos kesa sa ipaalam mo sa iyong pamilya o sa ibang tao? Dahil pag tumawag ka sa pangalan ng Diyos, may katugunan, may pagpapala, may biyayang matatanggap ang bawat isa sa atin. Tagalog, ikaw at ang iyong pamilya ay kailangang laging maalala kung saan ka tatakbo sa oras ng krisis. Ituro mo sa iyong mga anak na kapag ka dumating ang sakuna, just like an evacuation concept, kapag may trahedya, kapag ang buhay ay tila gumuguho na, tumakbo sila sa pangalan ng Panginoon. Sapagkat ang kanyang pangalan, ang ating tunay na kanlungan, kalakasan, ito ang ligtas na lugar sa gitna ng bawat unos. Naituturo po ba natin to sa ating pamilya, mga anak? Wala man ako sa inyo, hindi man tayo lagi magkasama. Pero isang bagay ang tiyak, naroon ang Diyos pag pumunta ka sa pangalan ng ating Panginoon. At magkikita-kita tayo doon. Sabi mo nga, magkikita-kita tayo doon.
Kahit gaano man kalakas ang unos ng buhay, kahit gaano man tayo kalayo sa isa't isa, kapag alam natin kung saan tayo tatakbo, kapag alam natin kung kaninong pangalan ang tatawagin, tiyak na magkikita-kita tayo doon sa iisang lugar, in spirit. Sapagkat ang presensya ng Diyos, doon natin matatagpuan ang kapayapaan, kalakasan, at kaaliwang hinahangad ng ating mga puso. Sabay-sabay tayo, sama-sama nating maipapahayag ng buong tapang, ito ang tamang lugar sa oras ng kagipitan, isang kanlungan ng pag-asa at kapayapaang hindi matitinag. Palakpakan natin ang ating Diyos. Know the place. Know the place. When you have trouble, lumuhod ka. I-picture out mo. Naalala nyo si Daniel? Nasa lugar siya na alanganin, nasa lugar siya na hindi naniniwala sa Diyos. Pinayuyuko sila. Pinipilit siyang sambahin ang rebulto ni Nebuchadnezzar. Binago ang kanilang damit, binago ang kanilang pangalan, pinalitan ang kanilang diet. Pero ang sabi ni Daniel, papalitan nyo ang aking damit, pwede nyo palitan ang aming pangalan, pero hindi nyo pwedeng palitan ang aming pananampalataya. Ang sabi sa book of Daniel, every day, 3 times a day, he would always open his window at the attic facing Israel. Kahit malayo siya, facing Jerusalem, and he will always pray to his God to rescue and to help him. Siguro malayo ka sa church, malayo ka sa leader mo. Pero the name of the Lord is not a place limited to a location. The name of the Lord is everywhere, and you have the access to the power of God's name. Amen? Number two, know the protection. Sabi sa Bible, it is a strong tower. The name of the Lord is a strong tower. Know the protection. Sa Bible, laging merong metaphor at analogy na inihalan tulad ng Diyos sa kanyang sarili bilang bato, bilang fortress, bilang deliverer. At ang kapahayagan na yon ay nagpapakita na dahil siya yung fortress, we can take refuge because God is our shield and protection, our horn of salvation, and our stronghold. Sa Bible, I'm amazed that God compared Himself to a place, a tower, a strong tower. A strong tower is equivalent to fortress and security. So just like the name of the Lord is equivalent to the Lord Himself. Ang pangalan ng Diyos ay katumbas mismo ng Diyos at ng kanyang sarili. At bakit po inihalan tulad ng Diyos sa kanyang sarili sa isang matibay na tore o muog? Because the name of the Lord is a strong tower, it is capable of safeguarding all who call upon the name of the Lord. Pinag-aralan ko po ang architecture po ng strong tower o tore sa Biblia. Bakit pa ulit-ulit itong binabanggit, no? Siguro po, kung si David po ay millennial, siguro sasabihin niya, the name of the Lord is a strong building. The name of the Lord is a strong, condominium. Pero dahil wala silang condominium nun, wala silang building nun, ang binanggit niya, yung visible na meron sila nun. Ano yon? Tower. Tore, no? Ito po ang research ko, no? Strong tower were a great security in a bygone age than they are now. God is like that. Strong tower are considered as fortress. It is built strong, fortified by its significance. At ito po yung magandang konsepto. Anyone who runs into it, yun nga, di ba? Anyone who runs into it, they are safe and untouchable by enemies because of what and who it represents. Mamaya malalaman niyo po bakit ginamit ni David o ni Solomon yung konseptong tower. Ano po ba ang nire-represent, kinakatawan, at sino po ang kinakatawan ng strong tower? Bakit ito po ang dapat puntahan pag may pinagdadaanan ka? Balik tayo sa name ni Lord. The Lord's name signifies everything that God is Himself. His compassion, His loving kindness, His mercy, His grace, His power, and His judgment. And so on. Everyone who knows and trusts in Him
will discover that He is indeed a strong tower. Kasi tandaan niyo po, unawain niyo po, wala silang ibang struktura no na matibay-tibay. Ang meron lang po silang strukturang matibay-tibay na nagre-represent kung sino ang Diyos na malapit na description ay yung tower, yung tore. Kaya pag nasa loob sila ng tore, para nilang ramdam yung pagmamahal, pagyakap at pagkakaloob ng Diyos ng proteksyon sa kanilang mga buhay. Basahin nga po ito lahat ng mga kababaihan. Every source of protection developed and promoted by men will ultimately fail in the day of adversity. But the name of the Lord is a strong tower. Napatunayan nila nung panahon nila, lahat ng mga structure, liban po sa tore, capable po na gumuho, capable po na masira. Pero napatunayan nila, sa gitna ng lindol, sa gitna ng unos, ang tore daw po talaga ang pinakamatibay nung panahong yon. Kaya kahit sa Book of Psalms, ginagamit din pong konsepto, ang tore, sabi dito sa Psalms 124 verse 8, pakibasa po ng lahat ng kalalakihan, our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. Ito po ang Bible trivia. Ang picture po natin sa tore, hindi ko alam kung merong nilagay dyan si Pert na picture ng tore. Akala natin sa strong tower, nag-iisa lang siya. But when I do my research, ang ibig po palang sabihin ng strong tower, it's a city. It's a city. Kaya merong isang verse, when I was studying at Phoebias, sa seminary, may itinuro po sa amin ng isang professor na kung tawagin po ay City of Refuge. Syudad ng kanlungan. Syudad ng kanlungan. The City of Refuge. Strong tower are also called City of Refuge. Basahin natin tong Joshua 20 verse 1 to 3. Pakibasa nga po lahat ng sabay-sabay. Go. Then the Lord said to Joshua, tell the Israelites to designate the city of refuge as I instructed you through Moses, so that anyone who kills a person accidentally, and unintentionally may flee there and find protection from the avenger of blood, yung gaganti sa kanya. Kaya, siguro, hindi natin to nababasa madalas, no? Ang Israel merong east, west, south, north, right? Kagaya po ng ibang mga bansa eh. Let's look at the picture now. According to this verse sa Joshua, may designate pala ng mga tower from east to west, north to south, bilang katiyakan sa mga may pangangailangan na anuman ang kanilang pagdaanan, whether they are needy or they are guilty of an intentional sin, they can always run to that strong tower and they will be taken safely as a refuge. Kaya tinawag po ang strong tower na to na City of Refuge. In other words, ito yung lugar na nagre-represent na hindi ka hinuhusgahan, hindi ka pinaparusahan, hindi ka pinapahiya, tinatanggap ka lang at binibigyan ka ng kanlong at pag-iingat at proteksyon. Ano po ang ibig sabihin ng strong tower or city of refuge? Basahin natin ng sabay-sabay, go. Strong tower or city of refuge is a place of safety not just for the needy but also for the guilty. There is provision, protection, forgiveness, healing, and restoration inside the city. May pangangailangan ka? Takbo ka sa pangalan ng Diyos. Nagkamali ka, pumalya ka, sumuway ka, may nagawa kang hindi maganda sa harapan ng Panginoon. Sabi ni Lord, come! Pwede ka sa tori ko, pwede ka sa syudad ko, at kakanlungin kita, lilinisin kita, patatawarin kita. Wow. Psalms 18:2-3 says, the Lord is my rock, my fortress, my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler, the horn of my salvation, and He is my high tower. I will call upon the Lord, who is worthy to be praised, so I shall be saved from mine enemies. Alam niyo, mahirap sa buhay, hindi ka lamang may stress, hindi ka lang may matinding pangailangan, marami ding mga taong masama ang balak laban sa iyo na hangad na pabagsakin ka. Pero ang sabi ng Diyos, I can be your protection. I can be your tower.
I am your city of refuge. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangatlo, know the participant. Nakakatuwa kasi ang pwedeng pumasok dito, the righteous. Saglit, Pastor. Akala ko po ba ang pwedeng pumasok doon kahit sino? Bakit specifically sinabi po ni Solomon, ang righteous lang ang pwedeng pumunta doon? Sandali lang explain ko sa inyo. The word righteous in this passage means imperfect people who have chosen to draw near and trust God as their refuge. Ikaw at ako, hindi perpekto. Sino dito, inaamin mo hindi ka perpekto? Nagkakasala, pumapalya. Sabi nga po ng isang miyembro natin dito nung anniversary, nakita po niya kung gaano blessed ni Lord ang church anniversary. Pastor, salamat sa kabutihan ng Panginoon kahit hindi kami matapat sa church. Ano pong dapat sabihin po doon? Oo nga eh. Diyan, sabi ko po, lahat tayo pare-pareho lang. May mga kapalpakan at kahinaan tayo. Pero mabuti lagi ang Diyos sa kabila ng ating mga kahinaan. Righteous ka eh, hindi dahil sa galing at husay mo, kundi dahil sa Diyos na nagpatawad at namatay sa krus para sa iyo. Yan yung righteousness na tinatawag ni Lord. Meron akong favorite theologian na ang pangalan si Walter Brueggemann. Pangit ng pangalan, no? Sabi niya, you know, Lord, you are not the God we would have chosen. Sa totoo lang, Lord, hindi ikaw ang pipiliin namin. Given the chance, pipiliin namin ang mga Diyos-Diyosan. Hindi ikaw ang pipiliin namin. Because the truth is, most often we would have chosen and indeed do choose the good other than God. But God did not wait that we will choose Him. So He has given us many of His names and attributes that we can relate with. Bakit siya nagbigay ng maraming pangalan? So we will have many ways and reason to call and to choose God. Alam ni Lord, hindi natin siya tatawagin eh. Alam ni Lord, magigilty tayo pag tinawag natin siyang Diyos Ama eh. Kaya sabi ni Lord, sige, kung hindi mo ko kayang tawaging Ama, tawagin mo kong Jehovah Jireh sa iyong pangangailangan. Ako pa rin yon. Ako pa rin ang Diyos mo. Ako pa rin yung Ama mo. Sino ho dito nai-inlove ka kay Lord na sa kabila ng ating kapalpakan, gumagawa ang Diyos ng maraming initiative para tawagin mo siya, para kilalanin mo siya. Amen? Pang-apat, malapit na matapos, know the procedure. Run into it. Kapatid, this promise is not for everyone if you are not willing to run to that tower, to Jesus, to our God. To run means to take shelter. Ano pong Tagalog ng to make shelter? Sumilong. Sino ho dito pag umuulan, nagmumotor ka, pinipilit mong itawid kahit basang-basa ka na? Minsan nga po pag nagmumotor kami ni Pastor sabi ko, sana no, ang mga helmet natin may wiper. Yung kusang nagwa-wipe. Kaya pag nagmumotor, siya ho nagwa-wipe sa salamin ko kasi nagkaka-moist eh. Sa sobrang niyang pagwa-wipe, wala na akong makita. Sandali, baka mabangga tayo eh. Pag umuulan, pag bumabagyo, don't proceed life. Silong ka kay Lord. Okay lang po ba yon? Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi masamang mamahinga. Make a decision to humbly come and draw near to God. Because drawing near to God, running into the Lord, is a gesture of surrender and submission. You can choose to proceed life or you can choose to pause and take shelter in God. Sige, nasa iyo. Hindi ka na mag-church kasi may problema ka. Yan yung madalas nating naririnig na dahilan, di ba? Pastor, hindi muna ako mag-church. Ate, kuya, hindi muna ako mag-church. Bakit? Marami akong problema. Saka na lang pag nawala. Sino dito naniniwala? Hindi nawawala ang problema pag lumalayo ka kay Lord. Pero may mga problema mas maraming maayos pag lalapit ka kay Lord sa kabila ng iyong pinagdadaanan. Mga kapatid, you should run into the name of the Lord. Because life will always urge you to keep going. But you can choose to pause and take shelter in the presence of God where true rest and strength are found. Amen? 2 years ago, nung usong-uso po ang mga aksidente, naalala niyo po, meron na disgrasya sa Aldeponso, yung isa nasagasaan po, sorry for saying this, no? Yung ulo po, dahil sa dulas po ng daan, dahil sa ulan, dahil din sa mga asfalto. So nandito ako sa baba, nag-aantay na magpatila ng ulan, hindi ko masarasara yung church. Nakita ko po ang dami pong nakikisilong. Nakamotor po sila, nahihiya sila. Hindi sila makapasok nung nakita nilang may nakalagay, Zion Christian Fellowship.
Lalo na nung nagpakilala ko, pastor, sabi niya, ako, sharean ako ng gospel nito. Lumalayo sila ng konti. Kaya lang po, ang lakas ng anggin ng ulan, hindi sila makapagpatuloy sa biyahe. Sino po dito naniniwala pag malakas ang ulan, delikadong magpatuloy sa biyahe? At ang tanong nila, pastor, okay lang po ba kaming pumasok sa hagdan? Welcome ba kami dito? At ang sabi ko sa kanila, sa tahanan ng Panginoon at sa pangalan ng Diyos, lahat pwedeng pumasok at lahat ng pinipili na magtiwala at susunod sa ating Panginoon ay makasusumpong po ng kapahingahan. Sino ho dito hindi ka nagsisisi na pinili mong solusyon pag may pinagdadaanan ka, ang lapitan at takbuhan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kagaya ng prodigal son, nung bumalik siya sa kanyang ama, marumi, mabaho. Naalala niyo po yon sa Luke 15? Nung bumalik ang prodigal son sa kanyang ama, marumi at mabaho, anong unang ginawa ng ama na nagre-represent kay Lord? Sinabi niya sa kanyang alipin, magmadali ka! Kuhanin mo ang pinakamaganda at pinakamahal na balabal, itakip mo sa karumihan ng anak ko. Why? Ayaw ng amang ito na makita at masaksihan ng kanyang mga kapitbahay ang dumi na dala ng kasalanan. Ganyan ang ginagawa ng Diyos sa iyo at sa akin. Sa mga panahon na bumabalik tayo sa church, bumabalik tayo sa presensya ng ating Panginoon, hindi na nakikita ng Diyos ang ating kapalpakan, hindi na nakikita ng Diyos ang ating kamalian sa nakaraan. Ang nakikita na nila ay ang balabal ng katuwiran at kabanalan na inilagay ng Diyos para sa atin. Ikaw ay nilinis na, ikaw ay binago na. Kapag tayo ay bumalik sa Diyos upang sumilong at kumanlong, hindi niya tayo hahamakin at itatakwil. Tayo'y kanyang tinatakpan upang ang ating mga kasalanan ay hindi na maging visible kay Satan. Kaya nagtataka si Satan, bakit nakatayo na yan? Bakit ginagamit na yan ni Lord? Kilala ko yan eh. Sabihin mo kay Satan, hindi na ako ito. Wala na ang kasalanan ko sapagkat hinubad ng Diyos sa kanyang balabal, itinakip sa aking karumihan. Ako'y nakatatayo dahil sa kabanalan at sa pagmamahal ng aking Diyos sa aking buhay. Maybe you have failed. You have messed up. Ang pakiusap ng Panginoon, Romans 10:13, everyone who calls upon the name of the Lord will be saved. If you call upon the name of the Lord, you will be saved. Panglima at panghuli, know the promise. You will be safe. Everybody say, you will be safe. Marami nagsasabi, there is safety in numbers. Kaya maraming mga tao, they are drawn to association, fraternity, di ba? Gusto natin, lagi tayong na-associate sa grupo ng ganito, club ng ganyan. Bakit? Ang katuwiran nila, there's safety in numbers. Pero let me say this, mga kapatid, no? Kung sa tingin po ng iba, mukhang minority ka dahil ikaw lang at ang Diyos sa buhay na ito, but I tell you, you plus God, you are in the majority. Dahil ang Diyos ay higit na mas makapangyarihan, dakila sa kung sino mang mga grupo sa buhay na ito. You are safe. Sabihin mga sa katabi mo, you are safe. If you run into the name of the Lord. So as we close, there is power in the name. Some names evoke memories. Other names carries authority. But there's only one name that has the power to silence storms, defeat death, and bring death to life. And His name is, sabay-sabay tayo, His name is Jesus. Through Scripture, we see the incredible authority of Jesus' name. When spoken His name, demons trembled, sickness vanished, and salvations become a reality. His name is not just a title, it is a declaration of His character, His power, and His victory over sin and death. At kanina sa kanta, parang nagrarap, gusto kong sumabay, gusto kong tumalon, gusto kong sumigaw. Sabayan niyo po ako, God's name is the name that breaks change. God's name is the name that shakes hell. God's name is the name that brings resurrection. Ano po ang challenge? Call on His name today. No matter where you are, no matter what you face, there is power when you call on Jesus. Yung stuck-up situation mo na yan, yung hindi nababago-bago, subukan natin 30 days, we call upon the name of the Lord. In the name of Jesus. Ang challenge po is, today take a moment to call in His name. Whisper it in worship.
Declare it in confidence. Shout it in victory. And let us watch the chains break, dry bones wake, and the barricades of hell shake in response. Naalala ko yung habit ko nga pala, before I forgot. Let's look at this picture. This is Jethro and Jehiah, nung sila'y nagkasabayan. Isang news na medyo hindi po namin masyadong ikinatawa, lalo na si Pastora. Kasi baby pa po si Jethro eh. Sumulpot na si Jehiah. Welcome. At noong time na yon, Jethro was watching over her sister. Sa picture na yan, kinakarga niya, binabantayan niya si Jehiah. Cute nila, no? Pero ngayon, mga acute na. Pinipilit niyang buhatin si Jehiah. Nung mga time na yan, si Jethro bulol pa. Naku, lalo na si Jehiah. But you know, hindi man nila mabanggit yung pangalan namin na kanyang mama. Basta may marinig kaming iyak kahit gaano kalakas o kaliit. Bigla na lang kaming dumarating to the rescue. Meron akong ituturo na prayer sa inyo. Ang habit ko every morning when I don't know what to pray. Sino dito minsan, kahit gaano kakalalim kay Lord, hindi mo alam paano ipagpipray ang isang matinding pinagdadaanan mo? No words come out to your mouth. Ang madalas ko pong ginagawa, gigising ako, uupo po ako sa higaan, tapos sasabihin ko, good morning, Abba, Father. Good morning, Papa. Help me today. I trust in you. Hindi mahaba. Maiksi lang po. Minsan po hindi pa ako nakakaabot ng 1 minuto eh. But I made that practice. Mula nung natutunan ko siya. Gusto kong ituro sa mga anak ko, pero sabi ko, Lord, gusto ko ako muna po. Every day nagpipray ako, Abba, Father. Kinikilala ko na siya yung aking ama. Today, help me. And then yung centering prayers. Lord, have mercy on me. Lord, have mercy on me. Yun lang po. Wala akong ibang pinagpipray. Hindi ako nagpipray na mahaba. Mas mahusay pa mag-pray yung mga nasa prayer gathering eh. Sila Joselito, ang gagaling nila mag-pray eh. Pero ako na pastor ninyo, may mga times ang prayer ko lang, Lord, yun lang, Lord, have mercy on me. When I don't know what to say, when I mess up, when I failed, wala akong ibang sinasabi, Lord, have mercy on me. Have mercy on me. Have mercy on me. You know what? I found out God answers my prayers. Now, ang tanong po, Pastor, is, what if it's wrong prayer? Huwag nating kailanmang maliitin ang kapangyarihan ng payak at maikling panalangin. Pero tuloy-tuloy naman, sapagat ang Diyos ay nakikinig sa puso, hindi lamang sa mga salita. Alam niyo si Lord, pag nagpipray tayo, hindi siya after sa mabulaklak nating sasabihin eh, ramdam niya yung bigat ng nararamdaman ng puso natin. And God hears, God understands our prayers. When we call upon the name of the Lord, there is healing. Gawin natin yung prayer na to. Lagyan nga po natin yung kamay natin sa ating heart. Jesus, your name is above every name. When I call on you, I know you hear me. Today, I bring you every burden, every fear, every dead thing in my life. And I declare that you have the power to bring life and freedom. Strengthen my faith to trust in your name. And let me walk in the authority and victory that is mine through you. In Jesus' name. And all the people of God say, inaantay ko po na ma-memorize sana nila Jethro at Jehiah yan bago ko sila tulungan eh. Pero na-realize ko hindi nila kaya mag-pray ng ganyan. Sometimes you can pray like this, but when you don't know how to pray, you call upon the name of the Lord and you say, Lord, have mercy on me. Have mercy on me. And God will rescue you because He is the strong tower. The righteous will run to it and they are saved. Tayo po'y tumayo and let us sing that song once again before we pray and take our communion.